Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Macatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Actress na si Rian Ramos at mga beauty queen na sina Michelle D at Samantha Palilio formal nang sinampahan ng reklamo sa NBI ng dating driver na ikinulong at tinorture umano ng 3. Ang punot dulo, isang mahiwagang angpaw na may laman umanong mga pribadong larawan. 6 na pulis Maynila timbog dahil sa notorious umanong pang-hold up sa Makati. Pangungutong naman ng isang traffic enforcer sa Binondo, sapul sa video. Magkano ba kaya mo? Magkano ba kaya mo? Pasintabi po mga kapatid, mga bangkay ng iba pang biktima ng lumubog na roro sa Basilan, naglutangan sa dagat. Aray ko po! Panadero sa Pasay, naipit ang kamay sa pangmasa ng tinapay. Live na live pa rin tayo sa frontline ng Philippine Women's Open. Alex Iala, haharapin na mamaya sa quarterfinals ang veteranang pambato ng Colombia. At eto na nga, Derek Ramsey nag-open up na tungkol sa hiwalayan nila ni Ellen Adarna. Talagang nasaktan ako. Tatlong araw na ikinulong at umano'y tinorture. Ganyan daw ang sinapit ng isang driver mula sa mga celebrities na sina Michelle D, Rian Ramos at Samantha Panlilio. At ang punot dulo raw nito ang nawawalang angpaw na may pribadong larawan. Ayon sa kampo ng mga celebrity, katawa-tawa ang kwento, lalo na ang mga aligasyong tumalon mula sa 39th floor ng kondo pero nakasabit sa 25th floor. At live mula sa TV5 Media Center, nasa balitang yan, si Gio Robles. Gio, ano ang update? Cheryl Julius, marahil ang tanong ngayon ng marami, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Yan ang gustong bigyang linaw ngayon ng NBI kaugnay sa magkakasalungat na salaysay nina alias Totoy at kampo nina Rian Ramos at Michelle D na wala raw sa Metro Manila nang mangyari ang pananakit sa dating driver ng kaibigan. Bumalik sa National Bureau of Investigation ngayong araw ang dating driver ng aktres na si Rian Ramos na si Totoy. Sinumpaan niya ang kanyang salaysay laban sa aktres at mga kaibigan nitong beauty queens na sina Michelle D at Samantha Panlilio. Inirereklamo ni Totoy ang 3 ng torture at illegal detention. Dawit din sa reklamo ang 2 bodyguard at 2 pulis Makati. Kwento ni Totoy, ikinulong siya ng 3 araw sa condo unit ni Ramos sa Makati City mula noong January 17. Pinaparatangan daw kasi siya ng pagnanakaw ng ampaw na may mga pribadong larawan ni Ramos. Sinubukan daw tumakas ni Totoy. Tumalon siya mula sa 39th floor ng kondo at swerteng nakakapit sa 25th floor kaya nakaligtas. Pero muli raw siyang nahanap ng mga bodyguard ni Ramos na unang nagpasaklolo sa Volunteers Against Crime and Corruption si Totoy. Almost 2 hours po kami na nag-usap, question and answer. Then nakita namin na merong reasonable certainty of conviction dito dahil personal na interview, body language niya, pinakita niya lahat, yung mga photos, yung iba, yung materials niya na talagang merong on a very high percentage, merong nangyari. Sinimulan na ng NBI ang pangangalap ng ebidensya kaugnay sa reklamo ng dating driver ng aktres. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, sumailalim na rin sa medico-legal ang biktima. Binalikan din ang mga lugar na posibleng pinangyarihan ng umano'y pang-aabuso at illegal detention. Today, our agents went out to validate the statements, coordinated with the condominium
officers in order to secure CCTV. We will also be going to the telcos to secure any evidence of the communication, etc. And magkakaroon din ng coordination with the local police. So basically is validation and fact-finding muna. Iginiit naman ng NBI na sinusubok pa rin nila ang kredibilidad ng nagrereklamo. Sa amin naman kasi, because we are evidence-based, hindi naman nangangahulugan na kapag nagpunta sa atin ng complainant, pinapaniwalaan natin eh. Ito po ay standard regardless kung sino po ang magpa-file ng complaint o hindi at kung sino o popular man o hindi yung taong nirereklamo. So, it's a standard process that we do. We have to check the credibility and the truthfulness of the statements being offered by the victim or the complainants. And how do we do that? We have to take field works in order to verify. Mariin namang itinanggi ng kampo ng aktres at ng mga beauty queen ang akusasyon. Tanong pa ng kanilang legal counsel kung totoong umabot ng 3 araw ang sinasabing torture. Bakit tila hindi tugma sa mga pisikal na ebidensya o tinamong sugat, pasa at injuries ng dating driver ni Rian Ramos. As of the moment, nakita namin yung interview niya, tapos malinis yung katawan niya. And wala siyang medical certificate na mapapakita na meron siyang mga injuries. Kasi yung allegations niya is sinipa, sinuntok sa katawan. Pero nung tinaas niya yung t-shirt niya doon sa interview kagabi na napanood namin, malinis yung katawan niya. So hindi yun magmamatch doon sa allegations niya. Katawa-tawa at imposible rin daw ang kwento ng dating driver na tumalon siya sa bintana para makatakas. Parang incredible to be able to jump at the 39th floor, tapos bababa ka ng 25, tapos wala ka kahit anong injury. So, para sa akin, hindi siya credible na statement para would substantiate any case against our client. Wala rin daw si Michelle D. sa Metro Manila noong January 17 kung kailan umano nagsimula ang pagpapahirap kay Totoy. Pero records would show even plane tickets ni Michelle. Tapos there are also postings, mga pictures na nasa Iloilo si Michelle during that time and she attended Miss Iloilo. Hinala nila paghihiganti ang motibo ng driver. Sinampahan daw kasi ito ng kasong qualified theft ng aktres at beauty queen. Balak naman nila magkontrademanda ngayon ng libel laban kay Totoy. Actually, mahal na mahal Rian yung driver na yun. So parang they're very disappointed but also surprised. But syempre, hindi natin maiiwasan na meron ding daramdaman silang paggalit or ano man kasi nga this will be very damaging also to the reputation. Sinubukan nating hingan muli ng pahayag si alias Totoy pero tumanggi muna ang kanyang kampo. Nakahanda naman daw magsumite ng kontra salaysay sina Ramos, D at Panlilio sa oras na makuha nila ang kopya ng subpoena mula sa NBI. Julio Cheryl, balik sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Pakape ka na lang, yan ang pasimpleng linyahan ng nangotong na traffic enforcer sa sinita niyang motorista sa Binondo, Maynila. Nalagot ang enforcer, lalo't rinig na rinig siya sa video. Nasa frontline ang balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng dashcam, kitang green pa ang traffic light nang lumiko ang sasakyan sa bahagi ng Binondo, Manila. Pero biglang pinara ng Manila traffic enforcer ang driver. Morning. Stop ka na, tingnan mo, tinuturo ko na nga stoplight sa'yo eh. Teka, saan ka ba? San Mateo po. Naku, 2,000 ba yung bayad sa violation, tapos terminal kang 2 days, 500 na day, 3,000 yun. Tayo dyan, ba't kasing susunod, napapasabay ka, pagka ganun, di ba lang, stop ka. Mabilisan itong nilatag ang violation at multa hanggang sa humirit ang enforcer ng Magkano ba kaya mo? Magkano ba kaya mo? hindi agad masagot ng driver ng tanong dahil nabigla ito sa diretsahang pangungutong ng enforcer. Titikitan ko? Titikitan niyo po ako. Malaman po kasi naka-violation po. Bakit po? Kaya bakit niyo po ako tinatanong kung magkano po kaya ko? Hindi, babawasan ko nga yung ano mo kung, di ba kasi 3,000 nga. Opo, wala po. Nagano lang po ako kasi nagtitinda lang po ako eh. Sinubukang magpaliwanag ng driver na hiniram lang niya ang sasakyan para makabili ng panindang gulay.
Pero tila hindi siya bibitawan ng enforcer hanggat wala siyang inilalapag. Papasensya na lang po sana ako. Wala po. Yung puhunan ko po, na pamili ko po ng gulay po, nandiyan po sa likod. Hindi tayo dyan. Oo po. Magpakapigan na lang. Po. Wala. Ito lang po yung natira po eh. Okay, thank you. Sige po. Dahil wala nang nagawa, nag-abot na lang ang driver. Ang pangungutong na yan ng Manila Enforcer, viral na at umabot na rin sa Manila LGU. Sa inilabas itong pahayag, sinibak na raw nila ang nangotong na enforcer. Sa isang panayam kay Manila Mayor Isko Moreno, isa lang daw yan sa mga nasampulan ng kanilang mahigpit na direktiba kontra sa mga kotongero. Rest assured that one strike policy is still in effect. Pag may nag-commit na nanulongges ng mamamayan, wala na kagad trabaho. In fact, modesty aside, 1 hour after when we found out, thanks to Visor, yun, tanggal na kagad sa trabaho. Sinusubukan pa ng News 5 na kuna ng pahayag ang nasibak na traffic enforcer. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pulsa video, ang mga bomberong nagawa pang magnakaw parang na mga bote ng alak sa nasunog na supermarket sa Quezon City. Narito ang report. Sa gitna ng sunog na ito kahapon sa isang supermarket sa Quezon City, mayroong mga bomberong bukod sa pag-apula ng apoy, nagka-interes din sa mga bote ng alak. Kitang pinasok pa ng bombero ang bote sa kanilang suot na personal protective equipment o PPE. Ang insidente niyan nakarating na sa Bureau of Fire Protection. Inaalam na rin daw nila kung anong grupo ang nasa viral video dahil hindi raw ito ang uniforme nila. Yung PPE are not from the BFP and those wearing them are definitely not BFP personnel. Kaya agaran kaming nag-cause ng immediate conduct of thorough, impartial, and fact-finding investigation. So, tinitingnan pa natin kung anong grupo po yun. Kasi out of 60 na more or less na responding fire trucks sa nasabing sunog, ay meron doon yung mga volunteer nga, merong mga company, fire brigade, meron rin yung mga barangay auxiliary group. Oras na matunton kung anong grupo ang sangkot, hindi na muli magseserbisyo ang affiliated group bilang firefighter o fire responder. Mahaharap din daw sa qualified death ang mga sangkot. Pero sa ngayon, iniimbestigahan pa ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez Bentulan, News 5. Nag-beast mode sa loob ng Iloilo International Airport ang isang lalaking may dalang kutsilyo. Natigil lang ang panggugulo nang barilin ang suspect. Ang tanong, paano siya nakapasok sa paliparan kung meron siyang patalim? Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nakipaghabulan ang lalaking yan sa mga pulis sa loob mismo ng Iloilo International Airport. Kasabay niyan ay ang nagpulasan din dahil sa takot ang iba pang mga pasahero. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang isang putok ng baril. Pinaputukan na pala ang lalaking hinahabol ng mga pulis. May bit-bit daw kasi siyang kutsilyo. Kwento sa News 5 ng isa sa mga pasaherong nakakita na harang na raw ng mga pulis ang lalaki sa security screening pa lang bago makapasok sa boarding area. Nakita ko siya, pinapahinto siya ng isang security officer na kailangan i-check yung bag niya. Nung malapit ako sa boarding gate, nakaupo ako, bigla lang namin narinig yung mga tao nagsitakbuhan. Sinubukan pa raw pakalmahin ng mga pulis ang lalaki pero nagpupumiglas daw ito. Nung medyo nagsisterical siya yun, binaril na po siya. Tinamaan ng bala sa kanang balikat ang lalaki na biyaheng Cebu. Ayon sa Office for Transportation Security, bigla na lang daw nagwala ang lalaki nang masita ang kanyang kutsilyo. Pero paano nga ba nakalusot ang patalim sa paliparan? Paliwanag ng OTS. Hindi siya nakalusot. Nasita siya eh. Tinita kasi siya at nung sinabing may laman yung bag niya, ayun na, kinuha niya sa loob, nasa loob pa ng tube, tunnel. Yung tunnel ng x-ray, kinuha niya yung bag niya at kinuha niya yung kutsilyo at siya nagwala. Sa ngayon, balik normal na ang operasyon sa paliparan.
Nagsorry na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa nangyaring aberya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nabalian ng braso ang isang panadero sa Pasay na aksidenteng maipit sa pangmasa ng tinapay. Naglilinis lang daw ang biktima nang mahila siya ng makina. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Namimilipit sa sakit ang 21 anyos na panaderong ito nang ma-rescue sa pinagtatrabahuhang bakery sa Pasay City. Naipit ang kaliwang kamay at braso niya sa dough roller machine o makinang pangmasa. Ayon sa mga rescuer, naglilinis ang biktima ng aksidenteng mahila ang kanyang kamay sa nakabukas na makina. Kala namin simpleng ipit lang po. Pagdating namin sa area po, upon assessment po, nakita namin na kailangan po pala ng additional reinforcement. Gumamit po sila ng hydraulic cutter para hindi po madagdagan po yung further injury po niya. Napilipit ang kaliwang pulso ng biktima at nagtamo rin ng malalim na sugat sa braso. Agad siyang isinugod sa ospital. Ayon sa barangay, ang biktima ay isang stay-in na empleyado at nagmula pa sa Samar. Bago pa lang daw ito sa bakery. Kumpleto naman daw sa permit ang panaderya. Kaya naniniwala ang kapitan ng barangay na posibleng kawalan ng karanasan ng sanhi ng aksidente. Nagpapaalala naman ang mga barangay officials na laging tayakin ang kaligtasan ng mga empleyado sa trabaho. Bigyan ng seguridad. Ingatan, kasi kung magkakaroon ng disgrasya, pananagutan nila, kailangan laging titignan lahat ng kanilang mga gagamitin o gamit ng mga manggagawa. Hindi lang ng panadero, kahit sino sa kanila dito. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang may-ari ng bakery pero hindi namin ito nadatnan dahil sinamahan niya sa ospital ang biktima. Ayon naman sa barangay, nangako na raw ang may-ari na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot ng kanilang empleyado. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Inaresto ng kanilang mga kabaro ang 6 na pulis Maynila na ginawa umanong modus ang pagnanakaw sa mga residente ng Makati. Pilit nilang kinukuhaan ng pera at gamit ang mga residente at kung hindi susunod, bubugbugin o kakasuhan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagkagulo ang mga tao sa Arsonbel Street sa Barangay San Isidro, Makati City. Nang padapayin na ng mga pulis Makati ang 6 na armadong lalaki na inireklamo ng ilang residente. Disarma ng mga pulis Makati ang mga lalaki. Kakalo-kalo na. Ay no, pulis Makati, pulis Manila. Nang madala sa police station, natuklas ang mga kabaro pala nila ang mga armadong lalaki. Nakatalaga ang mga hinuling pulis sa Drug Enforcement Unit ng Manila Police District Station 9. Ang sabi raw ng mga pulis Maynila, may buy-bus operation sila. Hinabol daw nila ang drug suspect mula sa Malate, papuntang Makati City, kaya sila napadpad doon. Pero ayon sa isang residente sa Barangay San Isidro, lagi raw naroon ang mga pulis Maynila kahit hindi naman nila ito sakop. Paliwas sa kwento ng mga pulis, nandito na pala sila sa Arsonbel Street bago pa man ang sinasabi nilang drug buy-bus operation. Nakabantay na raw sila rito sa isang bahay sa Iskinita para naman kunin yung mga gamit at pera ng target nilang hulihin. Bukod dyan, kwento pa ng mga residente, meron daw kinuha na ng mga pulis Maynila ng 700 pesos na cash. Sinubukan ding nakawan ang laman ng e-wallet. Inaraw-araw po nila dito. Kumbaga, kilala na po namin pag pumapasok dito. Kumbaga po kinukuhaan po nila ng pera, tapos cellphone, kung ano po mga nakakapirahan nila dito. At kapag hindi raw sumunod sa utos ng mga parak, gagawa ng kaso tungkol sa illegal na droga o hindi kaya ay bubugbugin. Pinapasok po siya ng lighter para lang makuha yung cellphone tsaka yung pera. Sobrang trauma kasi nananakot po yun sila eh. Kawawa po talaga kasi po parang inuubos na nila yung mga pinagtrabahuan ng mga tao rito. Kinatakot po nila. Ilabas mo namin na yung pera mo tapos dinasaktan po nila. Dahil sa mga naranasan yan ng mga residente, humingi sila ng tulong sa mga pulis ng Makati City. Dito na nga naaresto ang mga suspect pero hindi na nila nakuha ang 68,000 pesos na cash at $9,000 o katumbas ng higit kalahating milyong piso. Pagmamayari umano ito ng isang residenteng hinold up ng grupo nitong Sabado. Kinumpis ka rin ang mga motorsiklong walang kaukulang dokumento. Binawi rin ang service firearms at ID ng mga pulis na suspect.
I have ordered the relief of the station commander and the chief SDU ng PS9 ng MPD and the whole personnel po ng SDU, and they will be subjected for investigation. At may nakita tayong ebidensya, ikasali rin po sila sa ipapadismiss natin. Pinaimbestigahan na rin sila sa PNP Internal Affairs Service at NAPOLCOM kung dapat bang tuluyang tanggalin sa serbisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Unanimous ang desisyon ng mga maestrado ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought... Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang desisyon ng mga mahistradong lumahok sa botohan para ibasura ang motion for reconsideration na inihain ng Kamara para bawiin ito. July 2025 nang idineklarang unconstitutional ng SC ang impeachment laban kay VP Sara dahil labag daw ito sa one-year bar rule. Kung matatandaan, 3 impeachment complaints ang inihain laban kay VP Sara noong December 2024 dahil sa maanumalya umanong confidential funds. Ang ika-4 na impeachment complaint ang inaprobahan ng higit 1/3 na miyembro ng Kamara na itrinansmit sa Senado noong February 5, 2025. Ayon sa SC, hindi na ilagay sa order of business ang naunang 3 impeachment complaints sa loob ng required na 10 session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the Court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Muli ring iginiit ng Korte na dapat may due process sa proseso ng impeachment. Dahil denied with finality ang motion for reconsideration ng Kamara, hindi na ito pwedeng iapela pa. Nagpasalamat naman sa naging desisyon ng Korte ang defense team ni VP Sara. Ngayong nasettle na raw ng Korte ang issue, close na raw ito. Kaya dapat na raw mag-move on sa iba pang pressing concerns sa bansa. Samantala, ang Makabayan Bloc naman na nag-endorso noon ng impeachment complaint laban kay VP Sara, iginiit na valid pa rin ang mga issue o grounds sa reklamong impeachment at dapat dumaan ito sa maayos na constitutional process. Ka-impeach daw ang bise dahil sa umano'y culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes. Kaugnay niyan, naghahanda na ang Makabayan Bloc para muling ihain ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa February 6 pa pwedeng maghain ng reklamo matapos ang one-year bar rule. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. I am running the government. Yan ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng biglaan niyang pag-absent sa ilang events dahil sa sakit na diverticulitis. Sa bagong video ng Pangulo, kapansin-pansin ang kanyang pagpayat matapos sumailalim sa liquid diet. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mukha namang masigla si Pangulong Bongbong Marcos at nakipagkulitan pa sa aso niyang si Oreo sa video na inilabas kagabi ng Malacanang. Sir, anong name ng dog? Ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Mukhang may Oreo siya sa kanya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Kapansin-pansin din na pumayat ang Pangulo kumpara noong bago siya na-diagnose ng diverticulitis o impeksyon sa bituka 1 linggo na ang nakararaan. Sa kabila niya, mismong sa bibig na ni PBBM nang galing, naayos ang kanyang kalagayan. Bagamat tuloy pa rin ang pag-inom niya ng antibiotics. Wala naman, dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. 3 araw din na naka-liquid diet ang Pangulo. Kailangan daw ito para malinis ang kanyang colon. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Ito lang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede na. Pwede na. Ayan. Good news na yan. Ako ng hamburger. Pero kahit paulit-ulit ang pagtitiyak ng Malacanang na okay si PBBM, may kumalat pa rin ang medical document na nagsasabi ng resulta ng medical exam ng Pangulo. May severe diverticulitis daw ang Pangulo at kailangan ng agarang surgical consultation. Tinanggal na rin daw ang kaliwang kidney ni PBBM.
Agad namang pinasinungalingan niya ng palasyo at mariing kinundi na sa hiwalay na statement. Panawagan ng PCO, huwag basta-basta maniwala sa mga malisyosong post sa social media. Maging ang St. Luke's Medical Center kung saan ginamot ang Pangulo, tinawag na peke at dinoktor ang naturang dokumento. Sabi pa ng St. Luke's, sinusunod nila ang confidentiality at data privacy ng kanilang mga pasyente. Iniimbestigahan na ngayon ng NBI kung sino ang nagpakalat ng fake document. Birada naman ni PBBM. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. Sa kabila nito, absent pa rin si PBBM sa PNP Day sa Camp Crame. Pero naroon naman si Executive Secretary Ralph Recto bilang kinatawa ng Pangulo. Maayos naman ang Presidente, palagay ko napanood naman ninyo yung video at maraming trabaho ngayon yun, especially sa paperwork. Maraming kailangan pirmahan, marami rin kailangan basahin. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. At matapos magkasakit at hindi nga dumalo sa ilang events, nagpakita na sa publiko si Pangulong Bongbong Marcos. Dumalo siya sa ceremonial submission para sa 2nd Congressional Commission on Education sa Malacanang ngayong gabi. Nagsimula na ang tapatan ng Final 8 sa Philippine Women's Open. Siyempre nakaabang lahat kung aabante ang natitira nating pambato sa tournament na si Alex Ayala. Live mula sa Rizal Memorial Sports Complex, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian. Pauline, yun nga no, mula sa 32, now we're down to our last 8 players as quarterfinals is now underway sa pagpapatuloy ng Philippine Women's Open. Dito yan sa Rizal Memorial Sports Complex. At ang pinaka-inaabangan nga ngayon ang muling pagsalang ng ating Pinay tennis ace na si Alex Ayala kontra kay Colombian's pride, Camila Osorio. Mula nga sa 32, ngayon 8 na lang at mamaya abangan natin kung sino na yung mga matitira sa tapatang ito. Nagsimula na nga ang quarterfinal action na pinangunahan ni Tatiana Prozorova ng Russia at Sofia Kostulas ng Belgium. Nang ibabaw sa 3 grueling sets si Prozorova sa score na 4-6, 6-2 at 6-4. Kasalukuyan namang nagtatapat si Olympic silver medalist Donna Vekic at Lin Zhu ng China. Pero much awaited ng Pinoy fans ang tapatang Ayala at Osorio. Matinding puso ang ipinakita ni Ayala sa round of 16 kagabi kung saan pinataob niya ang pambato ng Japan na si Himeno Sakatsume in straight sets. Sa kabila ng panalong yan ay ayaw magpakumpiyansa ng ating pambato, lalo't alam niya na matinding hamon ang ibibigay sa kanya ni Osorio. Seeded as number 5 sa torneo, na push to the limit si Camila sa round of 16 bago niya mapatumba si Mai Hontama ng Japan in 3 sets. Pauline, dagdag kaalaman na rin para sa ating mga kapatid. Ito yung unang beses na magtatapat sa professional level si Ayala at si Osorio. Kaya asahan natin na magiging matindi ang paluan maya-maya lamang. At kung sino man ang magwawagi sa pagitan nilang dalawa, dederecho na po sa semifinals na gaganapin naman bukas. Yan muna ang latest mula dito sa Rizal Memorial Sports Complex. Pauline? Maraming salamat, Ian Suyo. Bibida ang ilang top Pinoy acts sa pinakamalaking music festival ng ASEAN region at South Korea. Isa na riyan ang Horizon na excited na sa kanilang kauna-unahang major gig. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Vilinario. Matapos umikot sa iba't ibang major cities sa Asia, mapapanood na live ang Asian Korea Music Festival na round, this time sa Pilipinas. Isa ito sa mga pinakamalaking pagtitipon ng artists mula sa ASEAN region at South Korea kung saan bida ang iba't ibang musika at kultura. For Team Philippines, ibabandera yan ng grupong Horizon. Very excited kami. Kami as young artists, malaking responsibilidad na ipakita yung Filipino talent for us. So na
kinakabahan kami. Kinakabahan ba kayo? Yeah, super. Kinakabahan kami, pero of course sana hindi naman kabahan yung mga fans namin kasi we will make sure na we will deliver a performance that really is Filipino, that really is something that Filipinos will be proud of. Ito ang isa sa mga major gig ng grupo this year, kaya naman dapat daw talaga silang abangan. We've been preparing for for the performance that we'll be performing in 4 months. So 4 months prior, it's already in the works. Obviously, won't spoil too much, but it's definitely something that the anchors are definitely will be looking forward to. Alongside new performances, we're also planning on releasing new music really soon. So we're trying to aim to, of course, release it before Round Festival happens. Nagbabalik din sa Round Festival ang 90s band na Ben and Ben na unang nag-perform noong 2020. Mas kinakabahan tsaka excited kami for this one kasi first time na live, we won't take it for granted and we'll give it our 100,000 million% as always. Bukod sa Horizon at Ben and Ben, kasama rin sa lineup ng Filipino artists ang Cup of Joe at si TJ Monterde. Present din sa MediaCon ng P-pop group na Kaya and hosted by Foreignoy Grand winner at Dabber Cats Yuniol Kim. Abangan ang ASEAN Korea Music Festival sa April 18 at 19 sa Araneta Coliseum. Para sa ticket information, bisitahin lang ang Round Festival social media page. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, kape lover pero agit na driver. Sinabuyan ng kape ang sasakyang sumingit sa kanya. Malalakas na aftershocks kasunod ng lindol sa Sultan Kudarat sa pool sa video. At taas kamay ng mga hirap ngayong maligo, pinakamalamig na panahon sa Metro Manila ngayong amihan na itala ngayong araw. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Labing-isang bangkay ang natagpuang palutang-lutang sa dagat ng Basilan. Pininiwalaan sila ang mga nawawalang pasahero ng lumubog na Roro vessel. Live mula sa Zamboanga City, nasa frontline na balitang yan, si Mon Galvez. Mon, anong update dyan? Yes, Julius, bigla ngang lumobo. Ngayong araw, ang bilang ng mga nasawi mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Halos sabay-sabay kasing lumutang sa dagat ang mga labi nito ngayong umaga. Palutang-lutang ang mga bangkay na yan sa dagat malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Halos hindi na sila makilala, lalo't bloated na mga katawan at mukha dahil sa tagal ng pananatili sa tubig. Kapansin-pansin na may mga suot pang life vest ang ilan. Ang isa, may mga tattoo sa braso habang nakasuot ng kulay orange na pantalon katulad ng sa tripulante ng barko. Habang ang karamihan, posibleng mga pasahero o sibilyan base sa kanilang kasuotan. Kabilang dyan ang isang bata na hindi pa matukoy ngayon kung anong kasarian. Nasa 11 bangkay ang halos sabay-sabay na lumutang. Lahat sila pinaniniwala ang sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 noong Lunes ng madaling araw. Pag lumobo yung isang katawan ng mga na lumubog, so gagaan yung yung buoyancy niya. So lulutang siya. So kung if ever man na-trap siya doon sa loob ng barko, maghahanap talaga ng yun, kung paano siya lumutang. Gusto natin pasalamatan yung ating mga local fishermen. Halos sila talaga yung nakakita sa mga bodies nito. Umakyat na sa 29 bilang ng mga nasawi sa trahedya. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na 10 na lamang ang nawawala taliwas sa bilang ng mga lumutang na bangkay. Kaya naman, isasama sa isinasagawang investigasyon ang pagsobra ng bilang ng nadeklarang sakay ng lumubog na Roro vessel. So, there is a possibility na meron ngang passenger na unmanifested, ibig sabihin hindi nakasulat sa manifesto
there is also possibility na baka yung mga list of survivors natin hindi talaga pasahero yon. Bigo naman ang mga otoridad na makita ang lumubog na barko kagabi. Sinalubong na rin tayo ng may kataasang gulong o yung swell dito sa lugar ng Balok-Balok. Kaya nahirapan yung ating ROV na matapos yung pag-recon dun sa ilalim ng dagat. Dahil din dito, hindi pa rin nasimulan ng technical divers ang pagsisid. Kasabay ng ginagawang operasyon ng Philippine Coast Guard sa ilang oras ay pag-stay dito sa BRP Tubataha, kailangan mo talagang kumapit dahil malalaki at malalakas sa alon ang patuloy na dumuduyan dito sa barko. Ang ilang kaanak ng mga nawawalang pasahero patuloy na umaasang makakakuha ng impormasyon sa nawawala nilang mahal sa buhay. Yung gusto ko po talaga, mahanap po yung katawan niya kahit hindi na po ako umaasa. Kasi ang tagal na po, 'di ba? Ang gusto ko lang mahanap yung katawan niya para madala ko sa hulo. May libing ko lang siya. Basta madala ko talaga siya sa hulo. Ang pamilya ng kadeting si Kyle Punsalang na nakapagmensahe pa sa kanyang kaanak nung lumulubog na ang barko, bumiyahe na rin sa Zamboanga City mula Davao. Hindi pa rin kasi nakikita si Kyle. Nagpaplano silang magsampa ng demanda laban sa Allison Shipping Lines na nagmamay-ari ng lumubog na barko. Hindi yun kaya ng pera, sir. Kailangan kita akong iksuo, dapat makita siya. Buhay man o hindi, hindi lang siya settlement lang. Kailangan talaga may action against them. Samantala, stranded naman sa Zamboanga City ang daan-daang pasaherong hindi agad makasakay ng barko patungong Basilan at Sulu. Limitado kasi ang biyahe buhat ng suspindi ng mga passenger fleet ng Allison Shipping Lines. Kawawa ng tao. Paano pag ang may sakit nagpipila dito hanggang mamatay na lang ang tao? May iba raw sumubok sumakay sa tinatawag na jungkong o mga bangkang walang katig na madalas ginagamit sa pagbiyahe ng ilang kargamento. Pero pinagbawal na ito ng Philippine Coast Guard. Julius, ngayong nakadaong lamang dito sa pier ng Zamboanga City ang mga pampasaherong barko ng Allison Shipping Lines matapos suspindihin ng Department of Transportation. Nagsimula na rin ngayong hapon ang pagbiyahe ng libreng sakay hatid naman ng Philippine Coast Guard para sa mga stranded na pasahero sa Lamitan City, Basilan. Yan ay lalo't Allison Shipping Lines lamang kasi. Mga barko lamang nito nakakabiyahe sa naturang ruta mula rito sa Zamboanga City. At kasabay din yan, naglabas na ng mga special permit ang marina sa ilang mga shipping companies para nga makadagdag na suporta sa mga apektadong ruta matapos ngang mabakante ang mga barkong bumabiyahe rito mula sa Allison Shipping Lines. At ngayong araw ding ito, naglabas naman ng another official statement ang naturang kumpanya kung saan nagsabi sila ng kanilang pakikiramay sa lahat ng mga nawalan ng mahal sa buhay at mga nasaktan mula rito sa nangyaring trahedya. Inuunawa raw nila ang mga emosyon at mga sinasabi at galit ng mga apektadong pasahero at mga individual mula sa naturang aksidente. At kasabay nito, patuloy daw sila nagpo-provide naman ng financial assistance and other support sa mga apektado nga ng mga passengers at humihiling sila ng pangunawa na tayin daw muna ang naturang investigasyon na ginagawa mula nga ng lumubog itong isa sa kanilang mga barko na MV Tricia Kirsten 3. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Viral ngayon ang isang driver na nambato ng kape matapos umanong masingitan ng isang sasakyan sa kalsada. Ayon sa may-ari ng video, nag-signal light siya para lumipat ng lane kasabay ang driver ng SUV. Nang bigla raw may nag-counterflow na jeep at nasingitan silang dalawa. Pero naunahan niya pa ring lumipat ng lane ang SUV. Maya-maya, paliko na raw siya nang bigla siyang harangin ng SUV. Dito na bumaba ang driver at binato siya ng kape. Hindi na rin naman bumaba ang may-ari ng video dahil sa takot. Magkasunod na lindol ang yumanig sa Sultan Kudarat kahapon. Pero hanggang ngayong araw, umabot na sa higit 2,000 ang aftershock sa lugar. Narito ang Frontline Report. Uy, lindol! Naalarma ang mga residenteng yan sa bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat matapos yumanig ang malakas na lindol hapon nitong Miyerkules.
Nagsibabaan ang mga empleyadong ito mula sa ilang palapag ng building. Maya-maya pa, may tumunog ng sirena sa lugar. Mas lumakas pa kasi ang mga aftershock. Sa lakas ng lindol, nagsilaglagan ang mga panindang ito sa isang tindahan. Natapon pa nga ang laman ng isang lotion. Ayon sa uploader, sunod-sunod na malalakas na aftershocks ang naramdaman nila sa tindahan. Update, may 20 minutes nga difference. Mas kusog ang subong. Ayon sa PHIVOLCS, unang tumama ang 5.9 na lindol sa dagat malapit sa bayan ng Calamansig kaninang alas 2:46 ng hapon. Naramdaman ang intensity 5 sa Calamansig at Lebac. Nasundan yan ng dalawang magkasunod na 5.5 magnitude na pagyanig bandang alas 4:30 sa parehong area ng naunang lindol. Pero bago yan, sunod-sunod na ring niyayanig ng malalakas na lindol ang probinsya simula pa kahapon. Kaya madaling araw pa lang, agaran ng inilikas ng lokal na pamahalaan ng Lebac ang mga naninirahang residente sa coastal areas. Nasa 350 pamilya ang inilikas sa evacuation centers. Wala namang tsunami alert na itinaas ang PHIVOLCS. Pero sinuspindi na rin ng Kapitolyo ang mga pasok sa gobyerno at paaralan sa Lebac at Calamansig hanggang bukas. Nito lang alas 6 ng gabi, 67 aftershocks na ang naramdaman sa buong Sultan Kudarat. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez-Bentulan, News 5. Dali! Weather update tayo mga kapatid. Para sa mga agang pumapasok sa opisina at trabaho, napakahirap pa rin pong maligo, lalong-lalo na sa madaling araw. Dahil pa rin yan sa matinding lamig na dulot ng ating amihan o yung ating northeast monsoon. Sa katunayan, kaninang umaga po nakapagtala po tayo ng 19.2 degrees Celsius. Around 6 a.m. po yan. Yan na po ang pinakamalamig nating temperatura para sa Science Garden ngayong amihan season. Yan po yung ating representation para sa Metro Manila. At posible pa po yung bumaba dahil kadalasan nga huling bahagi ng Enero hanggang unang bahagi ng Pebrero na itatala yung ating pinakamalalamig na temperatura kapag amihan season. Sa ibang dako naman, magpapatuloy din po ang malamig na panahon sa malaking bahagi pa rin yan ng Luzon. Sa katunayan, nakapagtala naman tayo ng 18.0 degrees Celsius sa Batanes. Umabot naman niya sa 12.4 degrees Celsius sa Baguio City. Napakalamig din po sa Tanay Rizal na bumagsak sa hanggang 18.2 degrees Celsius yung ating malamig na temperatura. Kaya ugaliin po rin po ang pagdadala ng jacket o anumang pananggalang sa lamig at mag-ingat, mag-ready po tayo sa matinding lamig ng panahon sa malaking bahagi na po yan ng Luzon. Sa ngayon naman, bumabalik naman po yung ating epekto ng tinatawag nating shear line. Nag-extend na po yan muli dito sa eastern portion ng Visayas at maging dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Dahil po sa ating shear line, mas tumataas naman muli yung ating tsansa ng pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly sa Caraga, kasama po dyan ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, maging dito sa Dinagat at Siargao Islands, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Samar, particularly sa eastern portion ng Samar, maging dito sa area ng Leyte, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Davao Region. Samantalang, posible naman yung ating maihinang pag-ulan sa ilang bahagi po ng Quezon, Aurora, Cagayan, kasama na po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera, maging dyan po sa area ng Baguio City. Yan po ay epekto ng amihan maliban sa matinding lamig ng panahon. Dito po sa Metro Manila, magpapatuloy naman ang ating maaliwala sa panahon bukas, magiging maganda po ang sikat ng araw. Sa weekend naman, bahagyang mas magiging maulap po yung ating panahon, pero wala naman tayong inaasahang malawakang pag-ulan. Sa pangkalahatan, magiging maaliwalas naman po yung ating panahon ngayong weekend at kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga daglian lamang o yung mga pagulang hindi naman tumatagal at kadalasan po, mahina lang po yan at paghandaan din po natin. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Napanalo ni world-class canoe pole vaulter EJ Obiena una niyang gold medal ngayon 2026. Nakuha niya yan sa isang tournament sa Germany. Natalo ni EJ ang 5.77 meters para sa gold medal. Nakatay niya si Menno Vloen ng the Netherlands. 2 days ago lang ay nanalo rin si EJ ng bronze sa isa pang tournament sa Germany. Heads up sa mga volleyball fans, may aabangan naman kayong international tournament dito sa Pilipinas. Dito lalaban ang ilang team sa Volleyball Nations League Women's Tournament. Nakaschedule ang games mula June 17 hanggang June 2022. Kabilang sa mga maglalaro dito ang teams ng Japan, Serbia at Italy. Pati na rin ang USA, Dominican Republic at Czech Republic. Susunod, truck na nawalan daw ng preno ng araro ng dalawang motorsiklo sa C5.
Matapos magbangayan dahil sa China, Senator Robin Padilla at Jay Tariela ng Coast Guard nagkamayan. At Alexa Ilacad, namimiss na raw ang co-stars niya sa Pira-Pirasong Paraiso. Magbabalik telebisyon na ba siya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang rider sa Taguig City matapos araruhin ang truck na nawalan umano ng preno. Hinala ng nakakitang motorista, posibleng nakaidlip ang truck driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Pumambalang ang truck na ito sa center island ng C5 Road sa bandang McKinley Hill. Ang truck na may kargang graba, dumausdo sa pababang bahagi ng kalsada. Nangyari ang insidente bandang alas 12 ng hating gabi. Kwento ng driver, nawalan siya ng preno kaya kinabig niya ang papuntang center island ng truck para maiwasan ang mga sasakyan. Pero may nakagip na 2 motor. Sugatan tuloy ang isang rider. Stoplight na kanina. Nagulat ako dito, bigla siyang kumakanan. Ngayon, meron pang mag-asawa kanina nasa harapan ko. Binusinahan ko na sila ng tad-tad para mauna sila. Ngayon, nung nagbagal na talaga ako, bigla niya na akong binangga. 2 gulong tumama dito. Nanginginig pa. Maswerte namang nakaligtas ang isa pang rider. Hinala niya, nakaidip umano ang driver ng truck. Doon pa lang, pagilid na siya. Ang akala ko, gigilid lang siya. Nakikita ko na siya. Hindi ko alam kung nakatulog siya o nawalan siya ng preno. Hindi ako sigurado. Kasi ang katuwiran niya sa dito, nawalan daw siya ng preno. Pero bakit siya nakakahinto dito, di ba? Wala namang ganong harang. Baba ng gatir. Talagang nakakaidlip. Di ko sigurado kung nakakaidlip Kasi, tumalon ako Nakatalon ako kasi nakita ko siya sa likod. Diretso siya Kaya tumalon ako papunta dito. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Hindi ito ang unang beses na may nangyari aksidente sa bahagi ng C5 bandang McKinley. Noong June 2025, isang rider ang namatay at 2 sugatan matapos araruhin ng trailer truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Galawang kriminal daw si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, alam na alam daw kasi nito kung paano tumakas kasunod ng ulat na nasa Sweden na si Ko. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Isinapubliko ng Supreme Court ang petisyong inihain ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico laban sa Office of the Ombudsman. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden noong January 15 ang dating kongresista. Batayan sa notaryo ni Ko mula sa bayan ng Naka. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng gumagamit na ng foreign passport si Zaldico. Kaya lumawak ang mga bansa sa Europa na ginagalawan nito. Ang plano ngayon ng mga otoridad, ipa-red flag na rin sa Interpol ang Portuguese passport ni Ko para tuluyang paliitin ang kanyang mundo. So kinukuha namin yung kopya ng passport and then we're going to put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal at kung lumabas man, mahuli natin. Ang problema ngayon, kinakailangan pa raw munang makakuha ng kopya ng foreign passport ni Ko bago may proseso ang pag-red flag sa Interpol. Hindi rin daw ito basta-bastang mahihingi lang mula sa gobyerno ng Portugal. Kaya tingin ni Remulla, sa dami nitong pera, hindi malabong madali pa rin siyang makagagalaw sa Europe. Ang Europe naman madali naman umikot yan Wala nang borders yan di ba? Para umikot ka na ng Amerika. So hindi siya dumadaan sa passport control. Bagamat naka-freeze na raw ang assets ni Ko sa Pilipinas, may impormasyon silang nakapagpuslit pa ito ng nasa 100 milyong piso gamit ang cryptocurrency. Ito raw ang nagagamit niya para pagkagastusan ang kanyang pagtatago abroad. Criminal talaga. Marunong talaga sa krimen. Pati escape route ng pera, escape route ng bahay niya, kung saan siya titira, alam niya. Escape route ng pera, meron siya. More than a congressman, more than a businessman, he was a criminal. Sa ngayon, naniniwala si Remulla na nasa Lisbon, Portugal si Ko at patuloy siyang minomonitor ng intelligence team. Gayunman, aminado ang kalihim na hindi madali ang trabaho ng iilang tauhan ng intel na naroon. Lalo't limitado lang din ang resources nila sa ibang bansa.
Kung gusto naman daw ni Zaldico na makipagdialogo sa gobyerno, kailangan magbalik muna siya ng nasa halagang $1 billion o higit 58 billion pesos na ninakaw niya raw sa taong bayan. Kasi ninakaw niya sa tao yun, dapat ibalik natin sa tao. Nakikipag-ugnayan naman na ang Pilipinas sa gobyerno ng Sweden para matukoy ang posibleng lokasyon ni Zaldico. Samantala, umaasa naman si Pangulong Bongbong Marcos na mahuhuli at madadala na sa Pilipinas ang mga taong nagtatago para mapanagot sa batas. Hindi natin masasabing may frustration ng Pangulo dahil alam po niya na ang mga namumuno sa mga ahensya ng gobyerno na tumutugis sa mga fugitive ay nagtatrabaho ng ayon sa kanyang utos. Kinakailangan lang po siguro talagang mas pursigihin pa ang paghahanap sa mga taong nagtatago sa kamay ng batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Papalitan na raw si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Foreign Relations Senate Committee. Hahalili sa kanya si Senator Erwin Tulfo. Kasunod ito ng sunod-sunod na issue ng sagutan sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at ng Chinese Embassy. Nasa frontline ng balita niyan, si Mayan Los Baños. Malabo raw na ipapersona non grata ng Pilipinas ang Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy na si Go Wei. Ayon yan mismo sa palasyo. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, last resort na raw ang pagdedeklara ng persona non grata sa isang foreign diplomatic personnel. Ito raw kasi ang pinakamatinding uri ng diplomatic action na pwedeng gawin ng gobyerno. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas, which is why it should not be made lightly. Dagdag pa ng Malacanang, pwede naman pagsabayin ang diplomasya at firm actions. Lumutang ang posibilidad na ideklarang persona non grata si Go Wei at palitan si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan. Matapos ang pangmamaliit ni Go sa resolusyong pinirmahan ng 15 senador na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi pumirma sa resolusyon na yan si Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Affairs. Ngayon, papalitan siya bilang chairman ng komite ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ibibigay na ang pwesto kay Senator Erwin Tulfo, habang si Senator Marcos hahawakan ang chairmanship ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinamumuluan sa ngayon ni Senator Kiko Pangilinan. Ayon din kay Lacson na abisuhan na ang senadora ni Senate Majority Leader Mig Zubiri at tatalakayin ito sa plenary session sa susunod na linggo. Bago yan, naghain pa ng resolusyon Senator Amy para himukin ang mga opisyal ng pamahalaan na magpigil at maging profesional sa pakikipag-ugnayan pagdating sa foreign affairs. Isa pang hindi pumirma sa resolusyon Senator Robin Padilla. Kagabi, nagkita sila ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela sa isang event ng Australian Embassy. May picture pa silang nag-shake hands. Sabi ni Senator Padilla, hindi man sila nagkasundo sa ilang issue, hindi raw yan dahilan para maging bastos sila sa isa't isa. Magkasalungat man daw ang kanilang politika, dapat mapanatili pa rin daw ang respeto. Kung matatandaan, pinuna ni Padilla sa plenaryo ang social media posts ni Tariela na paninira umano kay Chinese President Xi Jinping. Nag-ugat ang lahat sa sagutan ni Tariela at ng Embassy at Foreign Ministry ng China tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. Samantala, sa Kalayaan sa Palawan, tuluyang idineklarang persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Sakop ng bayan ng Kalayaan ang Pag-asa Island na nasa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Kinilig ang aktres na si Alexa Ilacad matapos mapanood ang rerun ng seryeng Pira-Pirasong Paraiso sa TV5. Bigla raw tuloy na miss ng aktres na umarte. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Billionario. Sana man na bago kumawala. Super happy ang Gen Z actress na si Alexa Ilacad sa muling pagpapalabas ng hit teleserye nilang Pira-Pirasong Paraiso na napapanood sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. I'm very grateful. I'm happy kasi mapapanood ko siya ulit dahil sa totoo lang namimiss ko yung mga kasama ko doon, sila Charlie, Elise, Loisa. Kahit almost 2 years na ang serye, hindi naman daw nawala ang friendship niya with her co-stars na naging parang kapatid na talaga niya.
We're all matured enough to understand na may kanya-kanya tayong buhay. Everyone's busy nowadays. Pero intentional pa rin naman kami sa pagiging there for each other. At dahil na-miss talaga niya ang pag-acting, hoping si Alexa for an acting stint soon. And while waiting for the right project, busy muna si Alexa sa kabi-kabilang endorsements. At kung marami ay giniginaw dahil sa malamig na panahon ngayon, si Alexa naman, summer na ang pinaghahandaan. Isa nga sa mga plano niya ay umattend sa isa sa mga pinakamalaking music festival sa buong mundo. Go-to outfit ko siya every day of my life, and it is this, the rib crop bra top. Coachella! Yes! My first time, so I'm gonna be watching Coachella with my friends. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, tumakbong konsyal sa Tagum City patay matapos tambangan ng riding in tandem. Pinagawang multipurpose hall sa Bacoor, Cavite na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Mukhang waiting shed lang? At Derek Ramsey, mukhang nakamove on na ba sa hiwalayan nila ni Ellen Adarna? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pinagbabaril sa loob ng kanyang sasakyan ng isang dating tumakbong konsyal sa Tagum City. Aniya sa Frontline sa balita, si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Sapol sa video ang pagparada ng itim na pickup truck sa harap ng eskwelahan sa Barangay Magugpo East sa Tagum City kahapon ng umaga. Ilang saglit lang ay dumating ang riding in tandem. Pumwesto sa gilid ng sasakyan. Sabay pinaputukan ng backride ang driver sa loob. Mabilis na nagpalit ng pwesto ang rider at ang angkas. Pinulot pa nga ng isa ang magazine ng baril na nahulog sa kalsada bago sila tumakas. Isinugod pa sa ospital ang biktima na may tama ng bala sa dibdib at leeg pero namatay rin kalaunan. Nakilala ang biktima na si Lister Kevin Guzman, 32 anyos, isang negosyante at dati nang tumakbo sa pagkakonsihal sa lungsod pero natalo. Base sa investigasyon, papunta sana ang biktima sa isang business meeting nang tambangan siya ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Ayon sa mga pulis, mukhang sinundan na ng mga suspect ang biktima mula pa sa bahay nito. Initially, personal grudge ito. Pero lahat ng angle ay i-consider natin. Personal grudge? Kasi makita mo nga, sinundan siya at talagang pinagplanuhan na patayin. So may galit talaga yung bumari sa kanya. Posible rin daw na gun for hire ang mga salarin. Nakuha sa crime scene ang 5 basyo ng bala ng .45 caliber na baril. Masakit man ang nangyari para sa ina ng biktima, tila hindi na niya ikinagulat ang kinahinatnan ng anak. Disipitid ako nga, nadyo siya may tabo tungod sa iyang na kaaway. Na siya kaaway ba? Marang ano na nako, madawat ba? Nga naana siya, may tabo. Nagipusil siya sa sa gawas. Bayan upuan mga politika. Pero hiling pa rin ng pamilya ang hustisya para kay Lister. Tubo lang po na akong dako nga nung gibuhatan ninyo si Lister og ingana nga sakit sa isip sa kainahan, sakit sa kayo sa kong buot. Nga nahitabo ang iyang kinabuhi nga gikuha lang ninyo sa wala damang nga panahon o oras utak na nga dili pa unta niya. Nakaburol na ang biktima sa kanilang bahay. May hinala raw ang pamilya kung sino ang mastermind sa krimen. May mga persons of interest na rin ang mga pulis habang patuloy ang backtracking sa mga CCTV para matugis ang mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Naghain na ng apila ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa desisyon ng ICC na fit to stand trial si Duterte. Sa kabila yan ng panawagan ng Duterte supporters na palitan na ang abogado ng dating Pangulo.
Nagbabalik si Bril Montalvo. Bukod sa pagkadismaya, nag-aalala rin daw ang supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa itinakbo ng kanyang kaso. Kasunod ito ng sunod-sunod na dagok tulad ng continued detention at declaration na fit to stand trial si Duterte. Iminungkahi umano ng ilang taga-suporta na palitan ang kanyang legal team. Pero mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi na walang intensyon ang kanyang ama na palitan ang team. Sabi ko, exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. Para naman sa legal counsel ng mga biktima ng EJK, walang dapat epekto sa nakatakdang pagdinig kahit magbago ng legal counsel si Duterte. Samantala, naghain na ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Notice of Appeal sa ICC Appeals Chamber. Hinahamon ng depensa ang desisyong fit to stand trial si Duterte. Muli rin nitong binigyang diin ang patuloy na detention ng dating Pangulo. Iginiit ng kanyang mga abogado na nagkamali ang pre-trial chamber nang tanggihan ang joint medical report ng defense neurologist at neuropsychologist ng dating Pangulo. Sa pagtanggi raw ng korte na ikonsidera ito, nabigo ang pre-trial chamber sa kanyang tungkulin na suriin ko ang pagbabago sa kondisyon ng dating Pangulo na makakaapekto sa detensyon at kaso nito. Maituturing daw itong pagbasura sa karapatan ng kanilang kliyente sa patas na pagdinig. Nakatakda ang confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte sa February 23, 24, 26 at 27 sa Courtroom 1 ng International Tribunal. Pinayagan ding lumahok sa naturang pagdinig ang mga biktima ng extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte. Dito ay magkakaroon ng oral submissions ang prosecution, defense at ang legal representatives of victims para ipresenta ang kani-kanilang mga argumento. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Side na uli ang Race to Golden Glory ng TNT Tropang 5G at San Miguel Beermen. Tinambakan ng TNT ang San Miguel para makuha ang panalo. Nasa front ng balita niyan, si Ian Suyu. Mainit kagad ang opensa ng TNT Tropang 5G sa Game 4 ng Race to Golden Glory kontra sa San Miguel Beermen. Sabik na bumawi ang tropa matapos matalo ng Beermen sa nakaraang game. Nagtuloy-tuloy ang momentum ng TNT hanggang sa second quarter. Nakabuo pa nga sila ng 35 points na bentahe. Kaya naman sa dulong yugto ng laro ay nahirapan nang humabol ang Beermen. Final score, 110-87 pabor sa Tropang 5G. Top scorer sa larong yan si Calvin Oftana na nagtapos with 29 points, 6 rebounds and 4 steals. Ayon kay Coach Chot Reyes, naging susi sa panalo nila ang mas consistent at balanse na laro. But it was very important for us to get our offense on track because the way to beat a team like San Miguel is to make sure that you're scoring on them. We worked on that, talked long about that, and fortunately we shot well from the field. Bago naman ang pagsisimula ng laro, iginawad kay San Miguel Beermen superstar Junmar Fajardo ang kanyang ika-13 Best Player of the Conference Award. Nextend ni Abay ang record sa pinakamaraming BPC Award sa kasaysayan ng liga. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi lang sa larangan ng basketball successful ang two-time NBA MVP na si Stephen Curry. Naka-iuwi kasi ng short film na The Baddest Speechwriter of All ang Grand Jury Prize sa Sundance Film Festival na mismo si Stephen Curry ang isa sa mga direktor. Kasama ni Curry sa short film production sina Canadian filmmaker Ben Proudfoot ng Breakwater Studios at ang unanimous media na itinayo ni Curry at Eric Payton noong 2018. Yan muna ang latest sa Frontline Sports. Ako po si Pauline Lopez. Susunod, LTFRB, may mga ipakakalat na mystery riders para masawata ang kakarag-karag na jeep. Eto naman ang tanong sa mga mahilig mag-travel. Bakit nga ba mas mura na ngayong mag-Hong Kong kesa magbakasyon sa El Nido? At BTSV, isa ng
certified plant daddy? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Inulan ng batikos ang isang bagong tayong gusali sa may Bacoor City na nagkakahalaga ng halos 10 million pesos. Abay sa sobrang liit daw nito ay nagbuka na itong CR o waiting shed. Narito ang report. Usap-usapan sa social media ang estrukturang ito sa Bacoor, Cavite. Yan ang multipurpose hall na proyekto ng lokal na pamahalaan ng Bacoor. Nagkakahalaga yan ng 9.8 million pesos. Say ng isang netizen, guardhouse yan? Sabi naman ng isa, mas mukha raw itong munting purpose kesa multipurpose. Ang akala naman ng isang netizen, waiting shed ang estruktura. Habang comment naman ng isa, multipurpose hall naman daw talaga kasi pwedeng CR, barangay hall, mini library, or health center. Ilan lang yan sa mga komento ng mga netizen sa bagong tayong gusali. Hugot nila, overpriced ito para sa halos 10 milyong pisong budget. Pinuntahan ng News 5 ang estruktura. Sarado ito at tanging ilaw sa harapan ng pintulang ang nakabukas. Sa labas, nakabalandra pa ang mga nakasakong lupa. May mga nakatakip namang plywood sa bahaging ito. Base sa detalye ng proyekto, pinondohan ito sa ilalim ng RKF Builders. Sinimulan ito noong December 2024 at target matapos noong August 2025. Agad nagpaliwanag sa kanyang Facebook page si Bacoor City Mayor Strike Revilla kasamang engineer na humawak ng proyekto. Gusto ko ma-explain niya para maintindihan ng mga kababayan natin, hindi kayo bulag. Unang-una, yung project na yan dapat natapos ng August. Naantala umano ang proyekto dahil may kasabay itong DPWH project na pinauna munang tapusin. Sa tanong naman kung bakit maliit ang proyekto, Masyado daw maliit. Yan ba sukat niyan? Boss, ito po, ang building natin, 85 square meter po yung floor area. Malaki po siya, hindi po maliit yung area niyan. So meron pa hutong nasa kabilang side, nasa ilalim ng flyover po natin, dun po ang malaking parking. nasa 40 na sasakyan daw ang kasya sa parking. Bukod dyan, may iba't ibang feature pa raw ang istruktura kaya ito umabot sa halos 10 milyong piso. So yun po, may karagdagan pa pala ho. LED, outdoor boss yun. Outdoor wall, meron po siya, at solar powered. Solar powered po, boss. Solar powered po yung ating building. Itinayo raw ito bilang extension ng City Hall na magagamit ng ilang bahagi para sa mga miyembro ng PNP at Disaster and Traffic Management Office. Maglalagay rin sila ng mga ambulansya para sa mabilisang aksyon sa mga taga-Bacoor sa panahon ng sakuna. Yun pong operasyon ni sir, hindi po CBN po yun. Para po yung servisyo natin sa area na yun, kasi may mga accident-prone area din po sa area na yun, mabilis po yung aksyon natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Carla Bonifacio, News 5. Nagsalpukan ang isang pampaserong bus at truck sa National Highway sa Cuartero, Capiz. Papunta ng Iloilo City ang bus, habang papunta naman ng town proper sa Cuartero ang wing van. Base sa investigasyon, merong iniwasan ang truck kaya lumihis sa linya. Dito na sumalpok ang truck sa kasalubong na bus. Sugatan ang parehong driver. 31 pasero rin ang dinala sa ospital. Iniimbestigahan na kung sinong driver ang posibleng kasuhan ng reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Magpapakalat ang LTFRB ng mga mystery riders para ito mag-inspeksyon ng mga PUV at terminal. At ang kanilang target, mga kakarag-karag na pampublikong sasakyan na pumapasada pa rin. Narito ang report ni Gerard de la Peña. Mga jeepney na pudpud ang gulong, walang maayos na sandalan o butas-butas ang upuan ng mga pasahero. Marami pa rin pampublikong sasakyan ang kahit kakarag-karag na, pinapasada pa. Kaya ang college student na si Jasmine, choosy na sa pagko-commute. Kapag nakakita ko ng mga pangit na jeep, parang gusto ko lumipat sa kabilang jeep. Kasi syempre, hindi natin sure kung madidisgrasya ba yun o kung may mangyayaring aksidente, di ba po? Yan ang gustong baguhin ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
Paiigtingin daw ng ahensya ang kanilang kampanya laban sa mga bulok at kakarag-karag na jeep sa kalsada. So wala naman tayong tatanggalin sa daan. Wala tayong phase out, walang ganun mangyayari. Ang gusto lang natin, yung serbisyo sa tao, pahusay, no? At maayos, malinis, no? At safe. This is part of the basic services na kailangan mabigay natin sa ating mga pasero. Ang LTFRB, merong mystery rider. Sila ang sisilip sa kondisyon ng mga public utility vehicles, pati mga terminal. We put the regional directors to task. Responsibilidad nyo yung area nyo. Our mystery riders, inspectors is to make sure na yung ating mga tao sa region are on their toes, that they're doing their job. Kakabit pa rin ng kampanyang ito ang pagkakaroon ng mga accredited na private motor vehicle inspection centers. At kung dati, basic checking lang ng ilaw, wiper at tambutso. Ngayon, level up na dahil mahigit 50 items pa ang idadagdag sa sisilipin sa mga jeep. Gaya ng preno, alignment ng gulong at kondisyon ng makina. Ang ilang jeepney na posibleng masampulan, mukhang pinaghahandaan na ang mystery riders. Hindi po papalitan naman po yan eh. Kada buwan pinapalitan po yan. Agree naman ang mga grupo ng mga driver at operator sa hakbang na ito. Pero sana raw kung mapatunayan namang roadworthy ang kanilang mga unit, payagan na rin silang pumasada. Sa ngayon kasi, hindi napaparehistro sa LTO ang mga jeepney kung wala silang maipapakitang provisional authority mula sa LTFRB, alinsunod sa guidelines ng Public Transport Modernization Program. Malaking bagay po itong inisyatiba na ito ng ating chairman ng LTFRB, Attorney Bigor Mendoza, kasi po mabibigyan kami ng pagkakataon na makabalik sa kalsada at makapaghanap buhay muli. Maglalabas naman ng bagong order ang Department of Transportation tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Bago ang kanilang much-awaited comeback this March, si BTS member V may bago munang hobby. As a plant daddy muna si V. Sa ilang photos posted on his Instagram, kita na matyagang chine-check ni V ang kanyang halaman. Pero bukod ata sa pagiging plantito, tila kinarir din niya ang pag-workout. Pinalex din kasi ni V ang kanyang buff body na nagpakilig sa ARMYs. Sa ilang photoshoot ng singer, kapansin-pansin ang well-defined young physique. Asahan ang comeback ni V kasama ang buong BTS, kasabay ang kanilang 5th album na Arira. First time in 6 years, magbabalik sa Pilipinas ang third generation K-pop legends na EXO para sa kanilang Exoplanet No. 6 na X Horizon. Isa ang Manila sa concert stop ng grupo. Gaganapin yan this July 4 and 5 sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Wala pang ticket details pero ang fans ready na para mag-ipon lalo 2019 pa nang huling bumalik ang grupo. Bago ang concert, una nang naglabas ang K-pop hitmakers ng kanilang 8th album na Reverse. Susunod, bakit nga ba mas mura na ngayong mag-Hong Kong kaysa magbakasyon sa Palawan? At Derek Ramsey, sobra raw nasaktan sa hiwalayan nila ni Ellen. Ano kaya ang plano niya ngayong nasa moving on stage na siya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nag-open up na si Derek Ramsey matapos ang anyay masakit na hiwalayan nila ni Ellen Adarna. Ikinuwento rin ni Derek ang mga plano niya kasabay ng kanyang pag-move on. Narito po ang report. Talagang nasaktan ako. Almost teary-eyed nga ang aktor na si Derek Ramsey nang maungkat sa vlog ni Showbiz Insider kaibigan niyang si Morley Alino ang tungkol sa hiwalayan nila ni Ellen Adarna.
Kababalik lang ni Derek kamakailan matapos magbakasyon mula sa UK kasama ang anak nila ni Ellen na si Lily. Actually, yung dad ko nagpaalam talaga. And she was kind enough to allow Lily to go with us to the UK. Sobrang masaya makita na super happy talaga yung mommy at daddy ko. December last year nang umugong ang balitang hiwalay na sina Derek at Ellen at kasabay niya ng maraming issue tulad ng umano'y pagkakaroon ng side chick, paglalasing at pambababae ni Derek sa Japan. Pero sa lahat ng yan, no comment na ang aktor. Out of respect to, again, the people involved, ayoko nang pag-usapan yan. I just want to move on with life and really focus on my mom and my dad, and my daughter. Daming battles eh. You have to choose your battle. Bukod sa pag-move on, magfo-focus na muna raw si Derek sa kanyang pagbabalik showbiz after 6 years. Mapapanood soon si Derek bilang si Raha Siam sa TV adaptation na The Kingdom Magkabilang Mundo. Maganda yung character. Challenge talaga siya. Excited nga ako. Excited ako makibigyan ng buhay itong. About to start na ang production ng serye, kaya naman todo na raw ang paghahanda ni Derek. Makakasama ni Derek sa kapatid seryeng yan sina Piolo Pascual, Christine Reyes, Sue Ramirez, Riza Zenon at marami pang iba. Abangan ang The Kingdom Magkabilang Mundo soon dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. At yan ang mga showbiz update ngayong Huwebes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Maui David. Eto, bakasyon na tayo. Oo nga. Di ba? Mga kapatid, kung may pera ka, saan ka magta-travel? Kayo, saan kayo magta-travel? Pilipinas o abroad? Parang mas mura yata sa abroad, no? Oo. Siyempre, lahat tayo mas gugustuhin natin dito sa Pilipinas, di ba? Pero depende sa kakayanan ng bulsa. Kaya nga ang tanong dyan, it's more fun in the Philippines ba ba? Kung ang gastos magbakasyon sa sarili nating bansa. Narito po ang Frontline Report. Hindi pa patalo sa ganda ang mga tourist spot sa Pilipinas. Puting buhangin, malinaw na dagat, at world-class na tanawin. Pero sa likod ng postcard perfect views, tanong ng ilan, bakit parang pangmayaman lang ang magbabakasyon sa sariling bansa? Sabi pa ng netizens, ang mahal mag-travel sa Pilipinas. Ang iba, naglatag pa ng resibo at may nagtag pa sa mga airline. Sa isang post, ipinakita ng netizen ang aabot sa halos 20,000 pesos na round-trip ticket for two ng Manila to Hong Kong. Pero mas nakakagulat kung Manila to El Nido, Palawan. Aabot daw ng 61,000 pesos ang gastos. Mas mahal pa ang local kaysa international. Maging ang celebrity na si Bianca Gonzalez, napariak. Mas mahal pa raw ang Siargao trip niya kumpara sa Hong Kong, Bangkok at Vietnam. Pati dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal nanawagan ng mas murang domestic flights. Diretsahan na tayo mga kapatid. Kung mahal ang biyahe, paanong lalakas ang turismo? Habang sinasabing nagbo-boom ang turismo sa Asia, tila napag-iwanan ang Pilipinas. Mandato ng Civil Aeronautics Board o CAB ang pag-regulate ng domestic at foreign commerce, kabilang na dyan ang pasahe. Ayon kay CAB Executive Director Carmelo Arcilla, maraming dahilan kung bakit nagmamahal ang domestic flights. Isa na riyan ang maikling runway. Ang mga aeroplano po mayroong mga minimum requirement ng length ng runway para makapag-handle ng mga jet aircraft. Ang minimum po dyan ay 1,800 meters. At yung iba pong mga runway natin, mahigit 1,000, ang kaya lang po nila. Paliwanag ni Arcilla, mas maikling runway, mas maliit na eroplano. At kapag maliit ang eroplano, mas kaunti ang pasahero. At kapag kaunti ang pasahero, mas mahal ang pasahe. Ang long-term solution para rito ayon kay Arcilla, Number one ay habaan yung mga runway at makakapag-accommodate na po yan ng mga malalaking eroplano. Dagdag pa ng Department of Transportation, nakakaapekto rin sa presyo ng ticket ang pagbabago ng presyo ng petrolyo. Aminado rin ang Department of Tourism na mahal talaga ang gastos dito, mula pasahe, pagkain hanggang transportasyon. Naungkat ang issue sa Asian Tourism Forum na dinaluhan ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa Cebu. Sabi ni Frasco, idudulog niya sa Department of Transportation at airlines companies ang mahal na pasahe. Sinabi naman ng palasyo na ginagawan na ng paraan ang presyo ng domestic flights. Nakapag-usap na po sa pamunuan ng PAL at Cebu Pacific at nag-agree naman po
na mababawasan ang presyo lalo-lalo pa sa mga sa Siargao flights. Nire-remind po ng CAB mga airlines na i-reduce din po nila ang fuel surcharge. Surcharge effectively cutting down airfares. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez-Bentulan, News 5. Kaya hindi mo maiaalis talaga tayo. Mas gustuhin, di ba ngayon, pupunta ng Japan, pupunta ng Korea, Hong Kong, sabi nga ni Bianca, Vietnam, mas mura pa yung mga trip niya kaysa pumunta ng Palawan. Pero bakit parang ngayon lang nangyari ito? Parang ngayon lang pinag-uusapan. Kailan nakakuha ng atensyon, Oo. dapat to nauuna ng tinutugunan Diba? ng pamahalaan bago pa napapansin, diba? Kung mahal mo talaga yung bansa mo, noong mo pa project yan, pinlano mo na yan. Kesa inilaan mo sa mga kung ano-ano mga flood control, di ba? Mahal nila ang mga bulsa Tourism nila. muna. Mahal ang mga bulsa. Nako po, kaya wala. Ganun talaga, no? Talagang mas marami ang babiyahe sa abroad kesa dito. Dahil sa mga problema. Doon tayo kulang ngayon eh. Malasakit. Ano ka mo sinasabi sa Siargao, mahal din, di ba? Mas mahal din po sa Siargao based on my experience. Kaya mas mura pa rin pumunta ng Hong Kong. Pero habang maganda talaga ang ating mga beach dito sa Pilipinas, minsan mas pipiliin mo na lang pupunta sa mas malamig na lugar. Kasi nga mas mura, lalo na outside of the country siya. Kaysa yung sarili mo lang madadala mo, gusto mo, kapamilya mo, mas madadala mo pa sa ibang bansa. Diba? Sad. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.